Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Nakatakda ng sumailalim sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pagkumpirma ng korte sa mga kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban sa kanya. Ano-ano nga ba ang parusa ng ICC sa mga mahahatulang guilty para sa crimes against humanity? Alinsunod sa Article 77 ng Rome Statute, ang mga guilty sa kasong crimes against humanity, genocide, war crimes at crime of aggression ay maaaring patawan ng pagkakakulong na hindi lalagpas sa 30 taon. Bagaman hindi karaniwan sa kasaysayan ng ICC, pwede rin itong magpataw ng habang buhay na pagkakakulong kung ito ay makatwiran base sa bigat ng krimen at sitwasyon ng convicted. Pero sangayon sa international human rights, hindi nagpapataw ng death penalty ang ICC. Bukod sa pagkakakulong, maaari ring magpataw ang ICC ng multa na nakabatay sa pamantayan ng korte. Maaari ring kumpiskahin ang ari-arian ng convicted kung mapatunayan na galing ang mga ito sa paggawa ng krimen. Samantala, kahit sa The Hague, Netherlands isinasagawa ang pagdinig ng mga kaso, hindi rito ikukulong ang mga nahatulang nagkasala ayon sa Article 103 ng Rome Statute. Sa halip, magsisilbi ng sentensya ang convicted sa isang state party na itinilaga ng ICC mula sa listahan ng mga bansang sumang-ayon sa bilateral agreement para tumanggap ng kustudiya ng mga taong nahatulan. Kabilang sa mga bansang ito ang Belgium, Norway, Spain at United Kingdom. Hindi kabilang dito ang Pilipinas dahil sa pagkalas nito mula sa ICC. Sa oras na mahatulang guilty, bahagi ng proseso ng ICC ang reparations o ang pagbabayad ng pinsala sa mga naging biktima ng krimen. Maaari itong matanggap ng mga biktima bilang individual o grupo, depende sa kung ano ang angkop sa kanilang sitwasyon. Batay sa Rome Statute, ang convicted ang siyang dapat umako sa pagbabayad ng danyos. Pero sa maraming kaso, dahil sa lawak ng krimen, walang kakayahan ang nahatulan na bayaran ang malaking bilang ng mga biktima. Dito pumapasok ang Trust Fund for Victims na binubuo ng voluntary contributions mula sa state parties. Layo nitong makatulong sa mga biktima na muling mamuhay ng may dignidad sa kani-kanilang pamayanan. Bahagi ng initiatives nito ang paglulunsad ng mga programa para sa material support pati na ang mental health at physical rehabilitation ng mga biktima. Nahaharap si Duterte sa mga kaso sa ICC kaugnay ng ipinatupad niyang drug war bilang Davao City Mayor at Pangulo ng Pilipinas. Kasunod ng confirmation of charges, ipinahayag ng kanyang lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na iaapila nila ang naging hatol ng ICC.